Ay mga guys, magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang hali, magandang gabi. Sama kayo na roon, magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayo share ng ating mga karanasan sa pagre-repair ng mga electronic supply. Ayan o. Ngayon, wala tayong munang tanggap ngayon. Wala mo nang gawa ngayon, wala pa. Pero marami naman nag-i-inquire, mga nagtatanong kung magkano ang labor ng ganito, TV o amplifier. Kasi dito lang naman tayo sa bahay, wala naman tayong shop kasi napakahirap ng magrenta ngayon ng shop. Ang pinakamababa ng renta ng shop, 15,000, napakaliit lang na pisto yun. Katulad nito na paminsan-minsan lang naman may gawa, hindi ka pakilala dito sa lugar na ito. Kukunti pa ang customer mo, talo tayo pagka hindi tayo kikita pagka ganyan na ang mahal-mahal ng mga mahal ng mga renta ng mga pesto. Kaya minsan dito lang sa bahay, service. Kung may magpapaservice, pwede natin servicean. Kaya ngayon marami naman nagtatanong, minsan nung kahapon lang may nagtatanong na kung magkano ang repair ng TV. Pag sinabi mo na ganito ganyan, minsan dinadala, hindi ko alam kung namamahalan sila, pero ang alam ko, mas mura ako maningil sa ibang mga shop Pinakamababa na yata ako, halos kalahati ng singilan lang kasi sa ibang mga shop, minsan sisingilin nila mataas Minsan naman ang teknik ng mga shop, sasabihin nila yung labor mas mababa, pero titirahin naman nila sa mga pisa. Ganon minsan Ako naranasan ko sa mga kasamahan ko dati sa electronic Sa mga shop, kasi marami na rin akong pinasukan ng mga shop Sasabihin ng may-ari ng shop, ganito ganyan, sabihin nyo na ganito lang ang labor, pero titirahin naman nila doon sa pisa. Parang ganon din. Para pag-akit nila yun. Pero ako hindi naman ako ganun kasi kung ano yung labor, kung magkano yung labor, yun lang. Tapos kung may papalitan, idadagdag ko na lang kung ano yung mga papalitan. Hindi ako ganun na, ganito mababa. Tulad dati yung bago pa ako natututo ng mag-repair. Ang amplifier, tulad ng mga concert, mga Sakura, ang labor namin yan, talagang 450 na sa shop. Sa mga shop, 450 na yun. Hanggang ngayon naman, minsan nga, hindi mo masisingil ngayon ng 500, 600, kasi sabihin, mahal. Pero ako nga, sabi ko, mula nung bago pa ako matutong mag-repair, parang hindi na nagtataas ang labor ng mga amplifier, mga TV, lalo na dati sa mga CRT. Ang CRT naman dati ang singilan lang namin, 350 lang Pagka 21 inches, 350. Kasi dati ang TV, ang mga CRT TV, kukunti lang ang gagastusin mo. Gagastos ka lang ng 500, 400, gawa na yung TV mo. Pero ngayon, hindi Hindi mo masasabing ganun lang ang gagastusin mo kasi lalo na pag mga LED TV, yung mga flat screen na. Mahal kasi pag nasira, lalo na halimbawa backlight. Papalitan mo ang backlight. Napakahirap magbaklas ng backlight. Kailangan maingat ka. Kaya ang singilan doon talagang mataas. Power supply. Di balik kung power supply lang, walang power kasi hindi natin hindi ko masyado sinisingil yan pagka hindi kasi masila ng power supply. Pagbukas mo pa lang ng TV, pagbaklas mo ng takip, makikita mo na yung power supply. Ang backlight, talagang mataas ako maningil dyan kasi
Dami akong kasamahan dati, ano eh, nadidisgrasya nila yung LCD kasi masilan. Kung nagkamali ka dyan ng baklas, basag yan. Kaya ganun na lang ako pag naningil. Kung ayaw nila, di wag. Ganun lang naman eh. Kaya hindi pwede mababa. Kaya ngayon, may mga nagtatanong-tanong tapos hindi naman dinala. Sige, dadalhin ko, hindi naman dinala. Kasi siguro, di ko alam kasi kung natataasan pa sa presyo ko, pero alam ko pinakamababa na yung presyo ko eh. Sa labor eh. Kasi labor talaga, pag hindi ako nasasabi ng labor, mababa ang labor mo, pero titirahin mo naman sa mga pyesa, ay hindi ako ganun. Kung ano lang yung pyesa, may resibo. Kung ano yung bili ko, yun lang ang papabayaran ko. Sa labor, ganito, ganyan. Ngayon nga, nabibigatan sila sa amplifier na ano eh, 550 ang singilan ko, 550. Di ko alam kung mataas na yun pero palagay ko mababa na yun kasi nung araw pa yung labor na yun eh. Hindi ako nagtataas eh. Di ko lang alam sa ibang mga technician kung magkano ang singilan nila sa ano. Minsan naman nga, yun ang sabi ko, mababa nila. Minsan, sabihin nila, sige 350. Pero titirahin naman nila sa pyesa. Isingilin maaabot din ng 1.5 o di parang ganun din. Eh ako naman eh, kung magkano lang yung pinalitan kong pyesa, kung magkano yun lang dadagdag ko eh. Kasi karamihan naman ng mga amplifier, yung mga yung mga ganyan na concert, Sakura, ang mga palitan talaga diyan, mga volume control. Kaya yun lagi ang pinapalitan, lahat papalitan yan. Ilan yan? 7 yata o 8? 7. Lahat papalitan yun. Yun lang laman nagiging sira niya o kaya may mga kalawang, may mga tanggal na mga pyesa. Nire-repair namin yun. Pero magkano lang yun? Ang mga volume control naman, nasa ano lang yan eh. Wala pang 200 siguro. Depende sa pinagbibilhan mo kung magkano ang binibilhan mo kung magkano yung mga volume control. Kasi nung malapit pa ko na sa Maynila pa ako, mura lang sa Maynila eh. Dito kasi sa Cavite, mahal talaga ang ano dito. Mahal ang mga pyesa kaya na ano, mas mataas ang singilan nila kaya yan ngayon wala muna tayong gawa kasi ano pa, wala pa nagdadala ng mga gagawin. Ako naman nandito ako sa bahay. Ang trabaho ko dito, hatid sundo ng mga bata sa school. Tapos pag may nagpapagawa, gagawin natin. Kasi balak ko sanang mag-ano ng shop, kaya lang. Dati may shop ako eh. Sa Marikina ako eh. Pero talo. Magre-renta ka lang, pinakamababa, 15,000. Siyempre, kailangan mo kumita ng 10,000. Hahabulin mo yung 10,000 na kita para meron kang 5 naman. Yung 5 na yun, meron kang, wala pa nga ano kasi, 15,000 ang renta mo. Kailangan kumita ka ng 30,000 sa isang buwan. 30,000 para meron kang kita kasi magbabayad ka pa ng kuryente, tubig. Babayad ka pa kung ano-ano. Wifi. Siyempre, yung meron kang 15,000 na renta sa shop mo, tapos may 15,000 ka na doon mo kukunin yung kuryente, tubig, wifi, lahat ng mga bayarin. Siguro may matitira sa'yo na malinis. 5,000. May 5,000 ka naman na matitira. Siyempre kung yung pagod mo, kasi di pa kasali yung pagod mo dun eh. Libre pa yun eh. Kung halimbawa nagsisweldo ka pa sa shop mo, siyempre kung kukuha ka ng technician, may sweldo rin yun. Eh, malinis naman kung kikita ka ng 30,000, malinis naman ng mga 5,000. Kaya lang, mahirap yun eh. Mahirap kunin yung 30,000. Baka wala pang 10,000 ang kikitain mo sa isang buwan eh. Lalo na kung bago lang ang shop mo, hindi ka pa kilala. Hindi mo kikitain yung anong ganun kalaki. Baka abuno ka pa sa 15,000 na renta sa shop mo. Kaya mahirap. Kaya yung iba, nagsiservice na lang, nagagala-gala na lang sa mga bahay-bahay. Tapos yung iba nakikita ko, nakamotor, mga gagawa sila ng mga amplifier, washing machine. Kasi
Kung magrerenta ka pa ng shop, wala ka namang kikitain kasi. Kung bibilangin mo pa yung labor mo, yung gawa mo, kasi yung ikaw ang gumagawa personal, pero hindi nakakasali yung sweldo mo dun eh. Kumbaga sa ano, yun ang kita mo dun eh. Kaya mahirap pag nagrerenta ka. Kaya yung iba, dito sa bahay-bahay na lang. Kung may magpapagawa, okay. Kung wala naman, okay lang din. Kasi nasa bahay ka lang, kahit di ka kumita ngayong buwan na ito, okay lang kasi bahay. Halimbawa, nagrerenta ka rin ng bahay, di, dagdag na lang yun kung ano. Kaya yun lang ang aking share. Kaya dapat marami kang gagawa para makumita ka kung may shop ka na rerentahan. Kailangan kumita ka ng 30,000 para meron kang kikitain kahit papaano. Pero kung ang renta ng shop mo eh 15,000, kumita ka lang, nagkaroon ka lang ng income na 10,000, abono ka pa. Kaya yun lang mga guys.